today sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit before we start, partner. At malaman na nila yung mga iba pa mga balita at isyong pag-usapan natin ngayon na pwede natin talakayan na, alam mo yon, pagpalitan ng kuro-kuro ng opinyon ngayong umagang ito, no ha? At iba pa. Ayan, may salitang iba pa. Paano ba tayo magdasal? Yan na naman ang tanong natin, alam mo. Sasabihin ng iba, paano ba tayo magdarasal? Pumikit ka. Yan. Lumuhod ka, pumunta ka sa kwarto mo. Mga ganon, di ba? Yung paliwanag dyan. Punta ka sa kwarto mo, lumuhod ka, manalangin ka, sarado mo. Make it, private. Taimtim. And taimtim na pagdarasal. Pero how nga ba talaga? Paano ba natin ginagawa? Alright. Alam nyo ba itong 10 mga daliring ito? Yan. Parang hindi tayo nakikita sa Pakishare nga para makita namin yung sarili namin sa monitor. Sa monitor kung maayos yung aming hair, yung aming itsura. Ayan. Okay. Gamitin natin ang 10 mga daliri, partner. At paano ba tayo magdarasal using our 10 fingers? Pag pinagsama natin, 5 fingers na lang. Alright? Ganyan, partner. Pwede ko ba ganon? Wait lang, partner. Wala daw pong audio ang live. Wala daw pong audio ang live. Digital. Sayang naman kung ulitin natin. Correct. Thank you, Mika. Meron na, Mika? Mika, meron na. Kasi magagalit yung mga, alam mo na, yung mga nakatatanda sa atin. Yung marami kasing nag-aabang talaga ng Food for the Soul. Uy, salamat naman. Kaya... Sana kahit pa makasalanan ho kami nakapag-share kami sa inyo. Kahit pa paano. Dahil minsan ginagamit ito ng Diyos sa makasalanan. Correct. Para may ituwid ang mali. Diba? Naalala nyo si Saint Paul? Si Apostol Pablo? Pangalan niya dating Saul. Mamamatay tao po yan. Pumapatay po ng Kristiyano yan. Kung babasahin niyo po sa Biblia, di siya naniniwala sa Kristiyano nung panahon ni Jesus, diba? Pero ano ho nangyari sa kanya, mga kaibigan? Siya po ang ginamit ng Diyos para mas lalo pang may ipawagwagan ang salita ng Diyos. After that, nagbago siya. Binulag siya, partner. Diba? Nakikita siya ng napakaliwanag, partner, at may nagsalita sa kanya. Anyway, so, minsan selfish po kasi tayo sa pagdarasal. Alam nyo yun? Minsan, pag nagdarasal ho tayo, pang sarili lamang natin, tama? Napaka-selfish po natin minsan sa pagdarasal, no? We always pray for our problem, our needs, for our own sake. Which is sometimes it's selfish. Dapat pag nagdarasal tayo, we have to use the 5 fingers. 5 fingers. Daliri. Actually, 10 yung pinagsama ko. So, isa na lang. Okay? So, tulungan natin sila. Una daw, ano to? Ito. Hinlalaki. Hinlalaki ba ito? Oo, thumb. Okay, hinlalaki. Galing mo talaga. Buti na lang, nandiyan ka lagi, no? Kaya wag ka nga absent, ha? Ito, pag nagdarasal tayo, di ba ganyan? Siya yung pinakamalapit sa puso. Ayan. Ito raw po, it symbolizes, mga kaibigan, itong thumb natin, na pag nagpipray tayo, we should pray first sa mga malalapit sa ating puso. Anak, asawa, magulang, kapatid, pamilya, di ba? Mga grandparents po natin. So yun muna yung dapat pag tayo nagdarasal. We have to use that. The thumb finger na para muna sa mga malapit sa puso natin, sa buhay natin. Intindihan nyo na? Anak, asawa, magulang, mga kapatid mo, mas malapit sa iyo, relatives mo. Okay? Malinaw. Next. Ano to? To. Hintuturo. Hintuturo. Ito. Hintuturo. Okay. Ano tong hintuturo? Turo. Point. Okay. Isa rin daw po sa dapat pinagdarasal natin, yung mga taong nagtuturo sa atin, partner, para tayo maging isang mabuting tao. Diba? Sa eskwelahan, sino? Teachers. Teachers, church leaders, mga pare, mga ministro, mga pastor. Tama ba? Sila po yung mga isa rin dapat sa pinagdarasal natin kasi kailangan din po nila ng prayers because they're only human. Born to make mistake. Sabi nga nung kanta nung Flocks of Seagulls yata yun.
We're only human, born to make mistake. So we have to pray also sa kanila. Dahil sila po ay mas malapit sa kanila ang tukso. Alright? So point, yung nagturo sa inyo. Anong tawag dito sa susunod? Yung middle finger, hinlalato. Ito yung pinakamalaki na finger. Diba? Pinakamalaking finger. Yes. Ano daw po yung pagpipray natin dito? Ito po yung mga mas matataas sa atin. Mga leader ng bansa, like presidente, vice-presidente, mga mambabatas po natin, siguro sa eskwelahan, principal, yung kapitan, basta yung mga matataas leaders na tao. Na we should also join, isama natin sila sa ating mga dasali. Okay? Para mabilis na tayo. Ano tong yung ring finger? Okay. Ano po tong ring finger na to? Ganun nyo, pinaka-weak, di ba? Ito, galaw mo to mabilis eh. Oo. Ito mahirap, medyo mahirap. Ang pinakamahirap igalaw dito yung ring finger. Tama? Oo. So ano pang pagdarasal natin dito? Ang sinasabi po dito sa atin, ang turo po sa atin na natutunan ko na we have to pray for the weak. Mga mahihirap, mahihina, mga kababayan po nating kapuspalad, mga poorest of the poor, isama natin vulnerable, sasama natin sila dito sa prayers pong ito. Intindihan nyo na ha? Sama rin natin lahat sila, mga mahihirap, mahihina, ang kalooban, weak nga. Weak. And then, the last is the pinky. Pinky finger. Yung pang Hinliliit. na finger. Sino to? Yung hinliliit na ito. Okay? Ang hinliliit na ito po ay walang iba kundi ikaw. It's the last. So, you're the last. Sa mga prayers natin, ihuli natin ang ating mga sarili. Tama? Kasi ang inuuna ay nahuhuli. Diba? Ang huli ay nauuna. Nasa Bible din ho yan. So, yan po. That's dapat maging natin. Hindi ko naman sinabing nasa sa inyo kung rambulin ninyo, walang problema. Pero binigyan na namin ka na example on how to pray. Not only for yourself. Sabi ko nga, don't be selfish. So, hinlalaki, sabi ni Darlene Tam, is for yung malalapit sa buhay natin. Point finger is yung mga nagturo sa atin para tayo maging successful sa buhay. Middle finger is our leaders. And then the ring finger is for the weak people, poor people. And then the last one is for yourself. Amen? Amen. Okay? Ano yung use ng palm? Nakalagay din sa Biblia eh. Yan ang panghawak sa iyo ng Diyos. So, konektado yan. Diba? Okay? So, mga kaibigan ha, tinuruan lang namin ho kayo paano po tayo pa sa pagdarasal. Hindi tayo perfecto, but if you have something, then okay. Pero kung gusto nyong gamitin, abay ho, mas maganda. At sinasabi din po sa Mateo 6:6, but when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. And whatever you ask in prayer, sinasabi ho sa Matthew, mga kaibigan, whatever you ask in prayer, okay, if you believe, you will receive. Amen? Amen. Napakasimple ho ng ating food for the soul and food for the spirit today. Palakpakan po natin ang Panginoon na tinuro na naman sa atin kung paano ho ang magdasal. Huwag lang para sa sarili. Huwag maging selfish. Ganun tayo minsan nakakalimutan na natin sa sobrang tindi ng pangangailangan natin at hinihiling natin sa Panginoong Diyos. Nakakalimutan natin ipagdasal yung iba, which is very, 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 very important din. At makikita ng Diyos na hindi ka taong selfish. Sina Joel Gorospe at Darlene Olaño, OMOK sa 774